Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagsasubsidize ng pamahalaan sa mga insurance services ng PCIC naging daan upang mas maraming magsasaka ang mag-apply sa nasabing ahensya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. In panakal ti Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 ngayon madonti naggundaway aman nalon karagiti programa da sipot iti binaklay ti gobyerno ti insurance dagiti manalon iti pagilyan. Segon kini PCIC Region 1 Insurance Underwriter Mercury Pascua iti usapang agrikultura sakbay iti panaka-establisar ti Registry System for Basic Sector in Agriculture addan ti boy bayadan dagiti manalon afi tapno ma-insure dagiti mula da apagay mais high value crop dagiti dingwan ken makinarya rason abasit ang tagap-aplikar ito opisina da. Ngem gaboy tinapinta sa programa ti gobyerno anang rugi iti 2014. Dandani amin meten nga manalon kat agavel karagito ya programa gapot na libre when no subsidize dayto yan iti gobyerno. Itagdama atawan adda tegarup 4.5 billion pesos anay download iti naso opisina kada ti Region 1 kat adda ti bingay na nga nasurok 300 million pesos. Malaksid lang iti daytoy dagiti agungundaway kadagiti life insurance da ati masansan nga alaen dagiti manalon produkto kat adda ti presyo ng 150 pesos ket nag-claim da mabalinda makaalay ti 20,000 pesos para iti nasong insurance kaya dapat itinayan ng 5,000 pesos para iti burial assistance. Karagupan kadagiti life insurance nga ijaya ti nasong korporasyon ket agbayag iti may satawan ken dagiti eligible nga agaplikar iti daytoy ket dagiti individual nga agtuwan iti 15 kat 5 aging gana 80. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pumunta naman tayo sa Agoo. Pakikibahagi ng mga kabataan sa kampanya laban sa iligal na droga pinatibay ng bayan ng Bagulin, La Union. Ang detalye ng balita, ihatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Napnuman kay papananti panangrambak ti lokal a gobyerno ti Bagulin, La Union iti linggo ng kabataan itay kalabas. Naipatungpal ti Municipal Advocacy Video Campaign maipanggap iti anti-illegal drugs kas panangrambak iti aktibidad kan tapno maalukoy dagiti agtutubo a makikaykay sa iti panangparmeg iti illegal a droga. Nangabak para iti umuna apuesto ti Barangay Kambali may kadwa ti Alibangsay ken may katlo ti Baay. Nakaawat pa iti special award ti Kambali kas Best Script, bayat a Best Cinematography ti Alibangsay, kena ipaay ti People's Choice Award iti Barangay Suyo. Nabara akabkablaawan ti lokal a gobyerno ti Bagulin, dagiti nangabak kan dagiti amin asimali iti kompetisyon. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, bayan ng Canavid sa Eastern Visayas, hinirang na most competitive 3rd to 4th class municipality sa bansa. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pinasidunggan ng Department of Trade and Industry ang lokal nga gobyerno kan Avid como top 1 ha overall most competitive 3rd to 4th class municipality nationwide han kanang 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index kun CMCI. Inin matapos makuhan rank 10 ha resilience, rank 7 ha innovation, rank 3 ha infrastructure, and rank 3 ha government efficiency, diden 5 main pillars ang CMCI. An award in kinarawat ni Mayor Vilma Hermino ng DTI Regional
National Director si Lerina Bato durante ang Creative Cities and Municipalities Congress ha Manila Hotel ha naglabay nga Agosto 23. Ang Cities and Municipalities Competitiveness Index inusang annual ranking ha mga probinsya, syudad ngan munisipalidad han nasod nga gin-develop ang National Competitiveness Council, pinaagyan Regional Competitiveness Committees ha ayudan United States Agency for International Development. Mula sa Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, National Meat Inspection Service na nawagan sa bawat lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng local meat inspector. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Giawhag sa National Meat Inspection Service kun NMIS ang matag lokal nga panggamhanan sa Eastern Visayas nga mag-appoint og meat inspector. Kini ang gipalanog ni NMIS Eastern Visayas Senior Meat Control Officer Dr. Ruth Cape atol sa programang Usapang Agrikultura niadtong Agosto 28 nining tuiga. Gimugatan ni Dr. Cape ang kamahinungdanon sa presensya sa meat inspector sa matag lokalidad aron masiguro ang labing taas nga mga sumbanan sa kalidad o kaluwasan sa mga karne alang sa publiko. Gipaambit usab sa opisyal nga nagtanyag ang NMIS og pagbansay sa mga meat inspector sulod sa usa ka buwan aron hingpit nga matudloan sa hustong proseso sa pagsusi sa mga karne. Samtang taliwala sa hulga sa African Swine Fever kun ASF, gipasali ni Dr. Cape ang hugot nga seguridad sa NMIS aron mababagan ang pagsulod sa mga karne nga kontaminado sa ASF ngadto sa mga merkado. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga barangay Tablon, Carmen at Gusa sa Cagayan de Oro panalo sa fluvial competition. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Nasakmit sa Barangay Tablon ang unang ganti sa gipahigayong fluvial competition kagahapon adlong Miyerkules, Agosto 28 atol sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Nakadawat og 50,000 pesos nga cash prize ang Barangay Tablon. Gisundan kini sa Barangay Carmen isip second placer og cash prize nga 30,000 og Barangay Gusa isip third placer nga nakadawat sa 10,000 pesos. Ang fluvial procession mao'y kinauyukan sa tanang kalihukan sa Higalaay Festival. Diin gisalmutan kini sa siyam ka competing barangays nga naglangkob sa Barangay Gusa, Carmen, Tablon, Makabalan, Bonbon, Bayabas, Kugman, Kauswagan ug Barangay Uno. Misalmot usab sa procession ang Miss Cagayan de Oro 2024 kauban ang iyang entourage, mga miyembro sa 20th City Council sa pagpangulo ni Vice Mayor Bebot Rodriguez, kauban usab si Congressman Rufus Rodriguez. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga City Police Office, paigtingin pa ang kampanya kontra iligal na droga sa Zamboanga City. Orientasyon sa mga barangay ikakasa simula sa susunod na buwan. Narito si Shirley Espino para sa balita.
Ay hace más fuerte el pelea contra droga prohibido el policía local na ciudad de Zamboanga. Esta cosa revela el encargado del Zamboanga City Police Office, si Police Colonel Kimberly Molitas. Asigun kunela sila tatrabaho junto con el mga Barangay Affairs Office, donde principiando na mes que viene ay conduce sila la orientasyon na diferente mga barangay aquí na syudad. Si Molitas si habla que ta continua el de la campaña contra droga prohibido, particularmente para poder solvar el concierne del mga barangay kapitan acerca el subida del mga street level pusher. Además, siya rin di gracias al jefe con el mga barangay na continuando soporta kanila na kondukta del mga anti-illegal drugs operation que resulta na arresto del más de 200 sospechados y confiscación del 14 millones de pesos cantidad de shabu este año. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Mga magsasaka sa Agusan del Sur nakitaan ang pag-unlad sa tulong ng Upland Sustainable Agri-Forestry Development o USAD program ng pamahalang panlalawigan ng Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Nagpahigayon kagahapon sa pagbisita ang mga lokal nga opisyal sa probinsya sa Agusan del Sur didto sa Sitio Santa Cruz, Barangay del Monte, Talacugon, agig susi sa implementasyon sa Upland Sustainable Agri-Forestry Development kun USAD program sa probinsya. Gisusi nila Vice Governor Sammy Tortor, kauban ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan ug mga teknikal nga kawani sa USAD program ang 2 ka ektaryang uma sa saging nga lakatan sa mag-uuma nga si Milbert Lobrino usa ka USAD farmer enrollee kinsa misulti nga mukita siya karon sa kapin 30,000 pesos matag bulan. Si Lobrino nagkanayon nga pinaagi sa USAD ang kaniadtong gibati nilang tumang kalisod na pulihan sa haruhay nga kahimtang tungod sa maayong abot resulta sa nakuhang kahibalo ug tabang sa programang USAD. Ang kalambuan sa panginabuhian ni Lobrino gikalipay og dako sa mga mibisitang opisyales ug kawani sa probinsya tungod usa kini sa ilang nakita nga dakong kalampusan alang sa kalambuan sa mga agsurnon. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. 3rd Scout Ranger Battalion ng Philippine Army patuloy na mag-iikot sa Lanao del Sur upang makita ang progreso ng probinsya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Padayong magtuyok-tuyok ang militar sa 3rd Scout Ranger Excelsior Battalion, 1st Scout Ranger Regiment, Philippine Army sa probinsya sa Lanao del Sur aron makita pag-uswag sa probinsya sa kalinaw ug panagyusa. Kini ang pamahayag ni 3rd Scout Ranger Battalion Commander Lieutenant Colonel Lawrence San Juan sa usa ka pakiginabidungan sa ilahang 26th reactivation anniversary niadtong Agosto 23 sa Camporanao, Islamic City of Marawi. Matud sa commander, ilahang ipadayon ang kabilin sa ilahang batalyon aron mapalambo ang abilidad sa mga komunidad sa probinsya. Giauhag usab ni San Juan nga pinaagi sa tabang sa mga komunidad nakabuot nila ang ilahang misyon dili lamang sa pagpanalipod sa lugar kundi sa pagpalambo sa komunidad. Samtang dungan sa ilahang anibersaryo gipasidunggan ang nagkalain-laing stakeholders ug sundalo nga mitrabaho ug nagsakripisyo sa pagmintinar sa seguridad sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news.